Hello po, ako po si Yvonne, isa sa mga narrator ng Jay's Amazing Stories. Maraming salamat po sa inyong mga comments, nakakatuwa at nakakataba po ng puso. Huwag po kayong magsasawang makinig at suportahan ang ating channel. Tara, simulan na natin ang ating kwento. Ako po si Elizabeth at para sa lahat ng taong nag-iisip na ang pera at kapangyarihan ang sagot sa lahat ng problema, naway maging aral sa inyong kwento ko na ang totoong yaman ay hindi nabibilang sa yaman, kundi sa init ng yakap ng isang pamilya. Gusto ko iparating sa pamamagitan ng aking kwentong mensahe na ang pusong marunong magpatawad at magmahal ng walang kapalit ang siyang tunay na magdadala sa atin sa kapayapaan. Mainit at maalinsangan ng hapon sa loob ng pampublikong pamilihan. Sa kabila ng ingay ng mga nagtatawarang mamimili at sa amoy ng sariwang isda at karne na humahalo sa hangin, nandoon ang isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi ipagpapalit ni Elizabeth. Mga suke, magandang huli ngayon! Bili na kayo! Elizabeth anak, bumili ako ng mga palamig. Napalingon si Elizabeth at agad na napangiti nang makita ang kanyang tatay Karding na papalapit habang may bitbit na 2 baso ng malamig na palamig. Kasunod nito ang kanyang nanay Rosa na nagpupunas ng kamay sa isang lumang basahan. Magpahinga ka muna anak. Kaninang madaling araw ka pa walang patid sa pag-aasikaso ng mga kargamento natin. Marahan na wika ni Nanay Rosa. Kaya na namin ng tatay mo rito. Ayos lang po ako, nanay. Mas mabuti nang magtulungan tayo para maaga nating maisar ang pwesto. Nangako po ako kay tatay na ipagluluto ko kayo ng paborito niyong sinigang mamayang gabi. Di ba? Nagkatinginan ang mag-asawa at isang masayang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Alam ni Elizabeth na hindi sila mayaman. Madalas ay sapat lamang sa pang-araw-araw ang kinikita nila sa palengke. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang mga magulang, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamayamang tao sa mundo. Buong-buong pagkatao niya sa piling ng mga ito. Ngunit ang tahimik na kapayapaan sa kanilang munting mundo ay biglang nabulabog. Oh, paano naman napadpad sa lugar na tong ganyang kamahal na kotse? Huminto ang sasakyan sa harap ng pwesto nila. Bumukas ang pinto sa likuran at iniluwa nitong isang lalaking may edad na. Nakasuot ng formal at mamahaling suit at may hawak na itim na briefcase. Seryosong mukha nito at tila hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang sapatos habang humahakbang palapit. Nay, kilala niyo po ba sila? Naramdaman ni Elizabeth ang biglaang paghigpit ng hawak ng kanyang nanay Rosa sa kanyang braso. Nang lingunin niya ito, nakita niyang namumutla ang kanyang ina at ang mga mata ni Tatay Karding ay puno ng matinding kaba at takot. May kailangan po ba kayo, sir? Magalang ngunit may halong pag-iingat na tanong ni Elizabeth. Tumigil ang lalaki sa kanyang harapan. Matagal nitong tinitigan ang mukha ni Elizabeth. Sinusuri ang bawat kurba ng kanyang mga mata at ilong bago ito huminga ng malalim. Ako si Attorney Suarez. Kinakatawan ko ang pamilya De Silva. De Silva, isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa bansa. Kumunot lalo ang noo ni Elizabeth. Wala po kaming utang sa mga De Silva, attorney. Baka po nagkakamali kayo ng pwestong napuntahan? Hindi ako nagkakamali. Alam ng mga magulang mo kung bakit ako narito, Elizabeth. Nilingon ni Elizabeth ang kanyang mga magulang na may pagtataka. Nay? Tay? Anong sinasabi niya? Naparito ako hindi para maningil. Naparito ako para sunduin ang tunay at nag-iisang tagapagmana ni Don Alejandro De Silva. Nandito pong tagapagmana niya? Kilala po ba namin siya? Bahagyang napangiti ang abogado bago inabot kay Elizabeth ang isang papel. Doon, nakita ni Elizabeth ang litrato ni Don Alejandro nung mas bata pa ito, kasamang isang babaeng kamukhang kamukha ni Elizabeth. Hinihintay ka na ng tunay mong pamilya sa mansyon, Elizabeth. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Elizabeth. Tiningnan niya ang litrato at pagkatapos ay ang kanyang mga magulang na ngayoy pareho ng lumuluha at walang lakas upang itanggi ang katotohanang matagal na nilang inililihim. Sa isang iglap, ang mundo at pagkatao na buong buhay na kinilala ni Elizabeth ay tuluyang gumuho.
Walang nagawa si Elizabeth kundi ang sumama kay Attorney Suarez matapos marinig ang lahat mula sa kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Manang Rosa kay Elizabeth na dati siyang naglilingkod sa nanay ni Elizabeth na si Doña Clara. Noon pa man ay gusto na nitong makipaghiwalay kay Don Alejandro. Kung kaya naman ay noong nagbunga ang kanilang kasal, itinago ng Donya ang tungkol sa pagbubuntis niya. Noong malapit na itong manganak, tumakas ito kasama si Manang Rosa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nito kinayang panganganak. Nandito na tayo, Elizabeth. Naghihintay na ang ama mo at tsahin mo sa loob. Basag ni Attorney Suarez sa katahimikan habang bumababa sila ng sasakyan. Pagpasok pa lamang ni Elizabeth sa malaking mansyon, nawindang na agad siya sa laki ng paligid. Kasing kintab ng salamin ang sahig na marmol at kumikinang ang naglalakihang chandelier sa kisame. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, nakaramdam siya ng matinding panlalamig. Tila walang buhay ang bahay na ito. Ang baho naman! May dala ba kayong isda? Isang mestisa at matangkad na babaeng naglalakad pababa ng hagdan. Suot ang isang nakakasilaw na kwintas na tila ipinagmamalaking estado nito sa buhay. Nakataas ang kilay nito habang pinagmamasdan ng suot ni Elizabeth na kupas na maong at maluwag na kamiseta. Magandang umaga po. Ako po yata yung naamoy nyo. Galing pa po kasi akong palengke. Teka! Ikaw bang pamangkin ko? Kuya, ito bang sinasabi nilang anak mo? Bago pa man makasagot si Elizabeth, isa pang figura ang mabilis na naglakad mula sa pasilyo, si Don Alejandro. Sa dyaryo at mga balita lamang nakikita ni Elizabeth ang maimpluwensyang Don noon, ngunit ngayon ay nasa harapan na niya ito. May mga puti na sa buhok nito, ngunit bakas pa rin ang otoridad sa tindig nito. Ngunit ang hindi inasahan ni Elizabeth ay ang mabilis na paglapit nito sa kanya. Walang pasabing niyakap siya ni Don Alejandro ng mahigpit. Anak ko! Sa wakas, nahanap din kita. Nanginginig ang boses na wika ng matanda. Natigilan si Elizabeth. Ang yakap na yon ay mainit. Tila may halong totoong pangungulila. Naisip ni Elizabeth na naman hindi kasing lupit ng sinasabi ng iba ang tunay niyang ama. Kumulas ang Don at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang mga matay nanunubig. Kamukhang kamukha mong nanay mo, Elizabeth. Akala ko hindi na kita masisilayan. Halika, maupo tayo sa sala upang makapag-usap ng maayos. Hinahanda pa nilang kwarto mo ngayon at nagpabili na ako sa mga tauhan ko ng bagong mga damit at gamit. Teka po, Don Alejandro. Papang itawag mo sa akin, anak. Papa, hindi pa naman po ako nagdesisyon na titira po ko rito. Natigilan si Don Alejandro at tila hindi inasahan ang sagot ni Elizabeth. Bagya namang natawa ang tiya ni Elizabeth na nanonood. Hindi ko po kailangan ng damit o kwarto. Sumama lang po ako rito para makilala kayo at masagot ang mga tanong ko. Bumuntong hininga si Don Alejandro at naupo sa isang sofa. Naupo naman si Elizabeth sa harap ng kanyang ama at tuluyan na ring bumaba si Divine mula sa ikalawang palapag. Kuya, huwag ka nang magpanggap na santo dyan. Kinikilabutan ako eh. Natatawang pangaasar ni Divine. Hindi mo kailangang magpanggap sa pamangkin ko na napaka-perfect ng pamilyang ito. Divine, stop it. Pwede bang umalis ka na lang kung wala kang magandang sasabihin? Nagkibit balikat lamang si Divine at sumenyas na para bang isinasara niya ang zipper ng kanyang bibig. Napahinga naman ng malalim si Don Alejandro bago muling nagsalita. So, ano yung tanong mo, anak? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ngayon niyo lang po ako nahanap. 25 years na po akong buhay. Pero bakit ngayon lang po tayo nagkita? Naisip ko lang po na sa yaman niyo. Imposible pong hindi niyo kayang ipahanap ang sarili niyong anak. Itinago ka ng ina mong si Clara. Malumanay ngunit may diing depensa ng Don. Nilaso ng katulong niyang isip niya at itinakas pang ina mo. Anak,
Siya rin ang dahilan kung bakit nawala ang ina mo. Kung napagtuunan lang ng doktor ng pansin ang kalusugan niya, makabuhay pa siya ngayon. Si Nanay Rosa po bang tinutukoy niyo? Siya pong nagpalaki sa akin at malaki pong utang na loob ko sa kanila. Lalo na po ngayong nalaman ko na hindi nila ako tunay na anak. Namatay pong tunay kong ina sa panganganak sa akin. Pero bago siya namatay, nagmakaawa siya kay Nanay Rosa na ilayo ako rito. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit kayang isugal ng tunay kong inang buhay niya para lang makaalis dito. Katahimikan ng bumalot sa buong sala. Nag-iwas ng tingin si Don Alejandro. Ang mainit at mapagmahal na ama na nakita ni Elizabeth kani-kanina lamang ay unti-unting naglaho. May mga hindi kami pagkakaintindihan ng ina mo, anak. Ngunit tapos na yon. Ang mahalaga, nandito ka na. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaan na pinagkait sa iyo ng mga umampun sa iyo. Ipapaayos natin ang pangalan mo at ibibigay ko sa iyo ang pwesto mo bilang isang De Silva. Isang mapaklang tawang kumawala sa labi ni Divine nang marinig yon. Umirap ito bago humalukip-kip. Sabihin mo na sa bata ang totoo. Wala tayong oras para sa madramang eksena na to, kuya. Ano pong totoo? Takang tanong ni Elizabeth. Nahanap ka namin dahil ginamit namin ang lahat ng pera at koneksyon ng pamilya nitong mga nakaraang buwan. At hindi ka namin hinanap para lang maging isang masayang pamilya tayong lahat. Hinanap ka namin dahil kailangan mo ikasal para sa pamilyang ito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Elizabeth. Po? Ikakasal? Isang malaking merger ang nakasalalay sa kasal na to, Elizabeth. Pag-amin ni Don Alejandro, wala nang bakas ng lambot sa boses. Nanganganib ang posisyon natin sa merkado ngayong tumatanda na ako at walang tagapagmana. Ikaw nag-iisa kong pag-asa. Ang tanging dugong De Silva na maaari kong ialok. Ikakasal ka kay Marcos Imperial, ang tagapagmana ng Imperial Conglomerate. Sa pamamagitan ng kasal na to, may sasalba natin ang kumpanya pansamantala habang inihahanda kita na pumalit sa akin balang araw. Hindi makapaniwalang napailing si Elizabeth. Parang pinipiga ang puso niya sa nadiskubre. Ang yakap kanina, ang pag-iyak ng Don. Lahat ng yon ay palabas lamang para makuwang loob niya. Tama ang kutob ng kanyang Nanay Rosa. Kailangan niyang mag-ingat sa pamamahay na ito dahil walang puwang ang tunay na pagmamahal sa mga De Silva. Dahan-dahang tumayo si Elizabeth mula sa sofa. Kaya siguro ginusto ng tunay kong ina na mamatay sa labas ng bahay na to. Kaysa hayaan akong lumaki sa pangangalaga niyo. Elizabeth, mag-iingat ka sa mga salita mo. Isa kang De Silva. May tungkulin ka rin sa pamilyang to. Wala po akong pamilya rito. Ang pamilya ko yung mga taong nagpakain, nagbihes at nagpalaki sa akin sa palengke. Habang inaalikabok kami ng tunay kong ina sa alaala niyo. Ang tunay na pamilya ko po yung mga taong hindi ako ipagpapalit sa kahit anong halaga o kumpanya. Napahinga ng malalim si Divine habang si Don Alejandro naman ay tila binagsakan ng langit at lupa. Aalis na po ako. Marami pong salamat sa pagsagot niyo sa tanong ko. At matapos sabihin yon, naglakad na paalis si Elizabeth nang hindi lumilingon pabalik. Kinabukasan, bumalik si Elizabeth sa dati niyang buhay. Ang pagbebenta sa palengke nila at pakikipagsapalaran sa gulo at ingay. Ngunit maging ang katahimikang yon ay nabulabog sa pagdating ng isang mamahaling sports car. At sino na naman to? Lumabas mula sa mamahaling sasakyan ng isang matangkad at matipunong lalaki. Nakangiwi ito habang maingat na iniiwasan ng mga putik at nagkalat na kaliskis ng isda sa daan. Tumigil ang lalaki sa mismong harapan ni Elizabeth. Tinitigan niya ang dalaga mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Elizabeth? Ako nga. Bibili ka ba o haharang ka lang dyan? Nag-igting ang panga ng lalaki, ngunit pinili niyang kalmahin ang kanyang sarili. Ako si Marcos Imperial. Alam mo na kung sino ako. Pero ako rin ang lalaking pinili mong ipahiya dahil sa ginawa mong pagbalik sa pagbebenta ng karne dito sa palengke. Honestly, I don't get you. Mas pinili mong magtinda ng karne at isda sa palengke kaysang mabuhay ng may katuturan at marangya bilang asawa ko.
Napaawang ang labi ni Elizabeth. Pakiramdam niya ay agad na umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo dahil sa labis na galit. Mabuhay ng may katuturan? Excuse me sa tingin mo ba ang pagbebenta ng sariling anak para sa merger niyong bagay na may katuturan? It's business, Elizabeth. At hindi lang ang pamilya niyong nagbebenepisyo. I came all the way here to talk some sense into you. Bumalik ka na sa mansyon niyo para matuloy na ang kasal na to. Ayoko. At kung hindi mo kayang tanggapin yon, humanap ka na ibang babaeng magiging sunod-sunuran sa inyo. Hindi lang naman ako ang anak ng isang mayaman na negosyante. Are you out of your mind? Babaliwalain mo ang lahat para lang sa malansang lugar na to? Hindi ka nag-iisip? Sigaw ni Marcos na masyado nang naiinis sa tigas ng ulo ng babaeng kaharap niya. Hindi na nakapagtimpi si Elizabeth. Mabilis niyang kinuha ang malaking palangganang puno ng tubig na pinaghugasan ng mga karnet isda. Bago pa man makapag-react si Marcos, buong lakas na isinaboy ni Elizabeth ang laman nito sa lalaki. Nakailag si Marcos ng bahagya, ngunit natalsikan pa rin ang kanyang mamahaling pantalon at basang-basa ang kanyang sapatos. What the hell? Baliw ka na ba? Sabi nang ayoko Gigil na sigaw ni Elizabeth. Mabilis siyang dumampot ng isang malaking itak mula sa ibabaw ng sangkalan at dinuro ito sa mismong mukha ni Marcos. Ngayon, umalis ka rito. Kung ayaw mong isunod ko yung mukha mo sa tinadtad kong baboy. Nanlaki ang mga mata ni Marcos nang makitang kumikinang napatalim na ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang ilong. Nakita niya sa mata ni Elizabeth ang todong pagkairita. Ramdam niyang handa talaga itong saktan siya kapag tuluyan itong napuno. Pagsisisihan mo to, Elizabeth. Dahil sa matinding gulat at kaba, mabilis na umatras si Marcos at nagmamadaling pumasok sa kanyang sports car. Nangihinayang man sa basa niyang sapatos, mabilis niyang pinaandar ang sasakyan at nilisan ng palengke habang naririnig ang tawanan ng mga tindero. Pagkaraan ng isang oras, padabog na pumasok si Marcos sa pribadong bahay ni Divine. Bahagyang nangangamoy palengke pa rin ang laylayan ng kanyang pantalon. Dahilan para mapahalakhak ang tiyahin ni Elizabeth na kasalukuyang umiinom ng wine sa sala. Tawang-tawa ka pa, Tita Divine. Your niece is a barbarian. Hindi ko pwedeng pakasalan ng isang babaeng ganun. Binasa niya ako ng tubig na pinaghugasan ng karne at muntik na akong tagain sa muka. Humalakak muli si Divine at humigop ng alak. A barbarian? Baka naman sadyang palaban lang. Actually, I am quite proud of her. Piruin mo, isang De Silva, hindi nasilaw sa yaman natin at nagawang palayasin ng isang imperial. Hindi siya madaling makuha, Marcos. Ngayon, mas lalo na akong namamangha sa batang yon. Hindi ko kailangan ng babaeng mahirap pakisamahan. I need a cooperative wife para masiguradong posisyon ko sa kumpanya namin. Bumutong hininga si Divine at ibinaba ang hawak na wine glass. Makinig ka, Marcos. Pareho nating kailangan ng kasal na to. Kailangan mong mga De Silva para hindi ka matanggal sa pwesto ng lolo mo bilang susunod na CEO ng Imperial Conglomerate. At kailangan ko si Elizabeth para may hawak akong alas laban kay Kuya Alejandro. Kapag napakasal ko kayo, mas malaking magiging shares at kapangyarihan ko para tuluyan ang mapatalsik ang kuya ko sa posisyon niya. Pero wala tayong masisimulan kung hindi natin mapapauwi ang batang yon sa bahay ni Kuya. Natahimik si Marcos. Alam niyang tama si Divine. Ngunit ang isipin pa lamang ang matalim na tingin ni Elizabeth habang may hawak na itak ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ngumiti ng makahulugan si Divine at humalokip-kip. Kung hindi natin siya magagawang mapauwi rito sa pamamagitan ng pakikipag-usap, mukhang kailangan natin siyang bigyan ng dahilan para kusang umuwi rito. Ako nang bahala ngayon, Marcos. Naging payapa ang mga sumunod na araw matapos ang huling pagkikita ni Elizabeth at Marcos. Inakala ni Elizabeth na tuluyan na siyang tatantanan ng kanyang mga kamag-anak at ni Marcos. Naisip niyang baka naintindihan na ng mga ito na hindi siya magpapasindak sa yaman nila. Ngunit nagkamali si Elizabeth dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tita Divine na nagsasabing kailangan ito ng tulong sa pag-aalaga kay Don Alejandro na naaksidente at ayaw magpaalaga sa mga katulong.
Bitbit ang dalawang lumang traveling bag na naglalaman ng kanyang mga simpleng damit. Nakatayo si Elizabeth sa tapat ng naglalakihang pintuan ng mansyon ng mga De Silva. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumasok. Ngunit pag-apak pa lamang niya sa sala, agad na nagkasalubong ang kanyang mga kilay nang makita si Marcos nakaharap ng kanyang tita Divine at komportableng-komportable sa sofa. Anong ginagawa ng lalaki niyan dito? Magandang umaga rin sa'yo, pamangkin. Business partner ko si Marcos. Nandito siya para pag-usapan ng kumpanyang balak naming simulan. Napatingin si Elizabeth sa dalawa. Base sa kaswal na pag-uusap at kilos ng mga ito, ngayon lang niya napagtanto na matalik palang magkaibigan o magkasosyong dalawa sa negosyo. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Asik ni Marcos dahilan upang lalong mapakunot ang noo ni Elizabeth. May kapansanan ka ba sa utak? Para kang bata kung umakto. Tumayo si Marcos at handasaan ng patulan si Elizabeth, ngunit pinigilan siya ni Divine. Sakto namang bumukas ang pinto mula sa ikalawang palapag, kung saan lumabas mula roon si Don Alejandro, lula ng kanyang wheelchair. Elizabeth, anak, uuwi ka na ba talaga? Dito ka natitira? Hindi po. Nandito po ako para alagaan kayo hanggang sa makalakad kayo. Para hindi na kayo magwala at mag-away ng mga katulong na gusto lang naman tumulong. Pero pagkatapos po nitong 2 o 3 linggo, babalik din po ako sa palengke. Hindi po ako pumunta dito bilang maging tagapagmana nyo. At lalong hindi pa rin po ako pumapayag sa kasal. Bahagyang nawala ang ngiti sa mga labi ng matanda at napalitan ito ng lungkot. Ngunit makalipas ang ilang segundo, tumango ito at isang mas maliit ngunit totoong ngiti ang sumilay sa mukha nito. Kahit na ano pa ang dahilan mo, masaya akong nandito ka, anak. Masaya akong nag-aalala ka pa rin sa akin kahit malaking galit mo. Hindi nakasagot si Elizabeth. Umiwas siya ng tingin at binuhat muli ang kanyang mga bag. San po ba ang kwarto ko? Para mailagay ko na to at makapagsimula na ako. Ipapabuhat ko na sa mga katulong. Ako na po. Kaya kong sarili kong gamit. Bago pa man makahakbang si Elizabeth, narinig niya ang mapang-asar na tawa ni Marcos. Ganyan na ba kabigat ang mga karne sa palengket? Nasanay ka nang magbuhat ng mabibigat? Amazon woman? Nakangising komento ni Marcos. Are you planning to wear those rags in this mansion? Baka mga mo'y palengke ang buong bahay. Mabilis na nag-alab ang mga mata ni Elizabeth matapos marinig ang sinabi ni Marcos. Hinarap niya ang lalaki at halatang napaatras ito. Mas mabuti na ang amoy palengke kaysa amoy masamang ugali. At anong Amazon woman? Kung hindi dahil sa mga tinderang katulad namin, wala kayong lalamunin sa mga mansyon nyo. Mahinang humalakhak si Divine mula sa sofa habang tuwang-tuwa sa nasaksihan. Ayoko nga. I'm just stating facts. Hindi ka man lang marunong manamit ng naaayon sa lugar mo. Mukha kang katulong. Mas maayos pa nga ata manamit ang mga katulong sa'yo eh. Nandito nga ako para alagaan ang tatay ko. Anong inaasahan mo? Ang mag-gown ako? Inis na lumapit si Elizabeth dahilan upang mas kilabutan si Marcos at magtago sa likod ni Divine na tuwang-tuwa pa rin sa bangayan nila. Huwag kang lumapit sa akin. Baka kung ano naman ang gawin mo sa akin. Mabuti naman at alam mo. Pasalamat ka at wala tayo sa palengke ngayon. Napalunok si Marcos at pasimpleng napaatras ng maalalang patalim na muntik nang humiwa sa mukha niya sa palengke. You wouldn't dare to do that here. Gusto mo akong subukan? Nakataas kilay na hamon ni Elizabeth. Lalong lumakas ang tawa ni Divine. Nakasandal ito sa sofa habang pumapalakpak ng mahina. Habang nagtatalo ang dalawa at tumatawa si Divine, nakatitig si Don Alejandro sa kanyang anak, sa kanyang kapatid at sa lalaking napili niya para kay Elizabeth. Sa loob ng 25 taon, ang mansyong ito ay malamig, tahimik at walang buhay. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang malalakas na boses, asaran at tawanan sa loob ng malawak na bulwagan. Tahimik na napangiti si Don Alejandro, isang ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. That's enough. Tigilan mo na ang pagpupunasan ako, Marcos. Sorry po, Tito Alejandro.
Sagot ni Marcus, ngunit matalim pa rin ang tingin kay Elizabeth. And Elizabeth, iwas-iwasan mo ang pagiging bayolente. Ayoko ng unang pabor na magagawa ko para sa iyo ilabas ka sa kulungan. Napanguso si Elizabeth ngunit tuluyan na ring napaatras. Sorry, Papa. Napangiti lamang si Don Alejandro saka nagsimulang paandarin ng kanyang wheelchair. Halika na Elizabeth, sumunod ka sa akin. Malumanay ngunit pinal na utos si Don Alejandro bago dahan-dahang iginulong ang kanyang wheelchair patungo sa elevator ng mansyon. Walang pag-aalinlangan at mabilis na tumango si Elizabeth. Dinampot niya ang kanyang 2 traveling bag at agad na sumunod sa kanyang ama. Habang tuluyan ang iniwan sa salang nagngingit-ngit na si Marcus at ang natatawang si Divine. Mabilis na lumipas sa mga araw ni Elizabeth sa mansyon ng mga De Silva. Kung tutuusin, naging maayos at tahimik ang lahat bukod sa nakakairitang katotohanan na palagi niyang nakakasalubong si Marcus sa pasilyo at sa kusina. Hindi niya maintindihan kung doon ba nakatirang lalaki o sadyang wala lang itong ibang mapuntahan. Anong meron sa kwartong to? Nagtatakang binuksan ni Elizabeth ang isang kwarto na katabi ng library ng mansyon, kung saan dapat siya pupunta upang magpalipas ng oras at magbasa ng libro. Ngunit nang tuluyan niyang makitang laman ng kwarto, napaawang ang bibig ng dalaga. Punong-puno ng mga gym equipments ang lugar. At sa loob ng isang boxing ring, marahas na sinusuntok ni Marcus ang isang punching bag. Hindi alintana ang pawis at pagod sa mukha nito upang mapansin ni Elizabeth ang matipunong katawan ng binata. Titingin ka na lang ba dyan? Napatikim si Elizabeth nang matauhan siya. Pasensya na. Na-curious lang ako kung anong laman itong kwarto. Hindi ko alam na gym pala to. Sige, alis na ako. Pasensya sa storbo. Wait. Natigil si Elizabeth nang pigilan siya ni Marcus. Bumaba ang binata mula sa ring at kumuha ng pamunas na kanyang pawis. Bakit ka nagmamadali? Tanong ni Marcus habang naglalakad palipit kay Elizabeth. Umatras si Elizabeth ngunit tumama ang kanyang likod sa nakasarang pinto. Wala na akong gagawin dito. Iwas tinging sagot ni Elizabeth. Ngumisi si Marcus. Inilapit niya ang kanyang muka at ipinatong ang isang braso sa pader malapit sa ulo ng dalaga. Sigurado ka? O baka naman gusto mo pa akong panoorin. Welcome na welcome ang magiging asawa ko. Bumaba ang paningin ni Marcus sa mga labi ni Elizabeth. Naramdaman ng dalaga ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, lalo na nang unti-unting inilapit ni Marcus ang kanyang muka. Napapikit na lamang ang dalaga at nang maramdaman niya ang panga ni Marcus na halos dumikit na sa kanyang pisngi, biglang nagising ang kanyang diwa. Sa sobrang gulat at taranta, mabilis na umangat ang kanyang kamao at isang malakas na suntok ang dumapo sa mismong pisngi ni Marcus. Aray! Sa lakas ng pagsuntok ni Elizabeth, napaupo si Marcus sa sahig habang hawak ang kanyang muka. Marcus! Naku! Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi eh. Hinawakan ni Elizabeth ang pisngi ni Marcus. Imbis na magalit, isang pilyong ngiting sumilay sa labi ng binata. Bago pa man makaiwas si Elizabeth, hinawakan ni Marcus ang kanyang bewang. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang dalaga pababa. Napasigaw si Elizabeth. Pagbaksak nila sa malambot na mat ng gym, mabilis na umikot si Marcus at ipinailalim si Elizabeth. Nakakulong ngayon ang dalaga sa pagitan ng mga matipunong braso ng binata. Mukhang malakas ka ng sumuntok. Pero hindi mo pa alam kung paano yan gamitin ng tama. Hindi mo dapat sinusuntok ang magiging asawa mo, Elizabeth. Namula ng husto si Elizabeth. Hindi siya makahinga dahil sa lapit ng kanilang mga muka. Lumayo ka nga sa akin kung ayaw mong masaktan. Imbis na makinig, mas lalo pang inilapit ni Marcus ang kanyang muka. Naudlot lamang ang kung anong plano ng binata nang biglang bumukas ang pinto ng gym. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa pintuan si Divine. Nakita nito ang kanilang posisyon sa sahig at imbis na magulat, isang malisyosong ngiti ang sumilay sa labi ni Divine. Oops!
Masyado pa atang maaga para sa ganyang workout. Saad nito, sabay mabilis na lumakad paalis. Mas lalong nagpanik si Elizabeth. Iniisip na niya kung anong kwentong ikakalat ni Divine sa buong mansyon. Sa kagustuhang makawala, nagpumiglas siya ng malakas. Sa kasamaang palad, naiangat niya ng mabilis ang kanyang tuhod at diretso itong tumama sa bataan ni Marcus. Elizabeth, baliw ka na talaga. Hinaing ni Marcus na ngayon ay halos gumulong-gulong sa sahig dahil sa sakit. Buti nga sa'yo. Singhal ni Elizabeth at mabilis siyang tumayo. Binuksan ang pinto at patakbong lumabas ng kwarto. Humihingal na nakarating si Elizabeth sa tahimik na library. Napasandal siya sa pader habang hawak ang kanyang dibdib na halos sumabog na sa kaba. Baliw na talagang lalaking yun. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Elizabeth sa gitna ng napakalaki at malambot na kama. Ay, nakakapagod. Pero miss na miss ko na agad sila nanay at tatay. Inakala niyang magiging payapa ang kanyang unang gabi, ngunit biglang binasag ng isang malakas na tunog ng katahimikan ang mansyon. Tunog ng isang nabasag na salamin, kasunod ang isang matinis na hagulgol. Mabilis na bumangon si Elizabeth. Walang pag-aalinlangang tumakbo siya palabas ng kwarto at sinundan ang pinanggagalingan ng ingay. Napatigil siya sa tapat ng nakabukas na pinto ng kwarto ni Divine. Bitawan mo ako, Marcus! Hayaan mo na akong mamatay! Parang nanigas ang buong katawan ni Elizabeth sa eksenang bumungad sa kanya. Magulo ang buong kwarto. Basag ang mga wine glass at bote ng alak sa sahig. Sa gitna ng gulo, nagwawala si Divine habang nakahawak ng isang matalim na bubog at pilit itong itinatarak sa kanyang sariling pulso. Basang-basa ng luha ang mukha nito at hysterical na sumisigaw. Pilit siyang pinipigilan ni Marcus. Mahigpit na nakayakap ang binata mula sa likuran ni Divine upang agawin ng bubog. Ngunit dahil sa pagpupumiglas ni Divine, tumama ang matalim na salamin sa mismong braso ni Marcus. Umaagos na ang dugo mula rito, ngunit hindi pa rin bumibitaw ang binata. Nang makita ni Elizabeth ang patuloy na pagdurugo ng braso ni Marcus at ang panganib sa buhay ng kanyang tiyahin, mabilis siyang natauhan. Tumakbo siya palapit at buong lakas na hinawakan ng nanginginig na pulso ni Divine upang agawin ang basag na bubog. Tita Divine, tama na po yan! Tuluyang naagaw ni Elizabeth ang bubog. Kasabay nito ay ang pagpasok ng 2 private nurse ng mansyon. Mabilis nilang inalalagan si Divine na ngayon ay nangihina na sa pag-iyak. Itinurok ng isang nurse ang isang sedative sa braso ng ginang at ilang sandali pa, unti-unting bumagsak ang katawan nito at tuluyan ng nakatulog. Bumilis ang hininga ni Elizabeth dahil sa takot at gulat. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at tumakbo patungo sa silid ni Don Alejandro. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang ama na kalmadong nakaupo sa kanyang wheelchair malapit sa bintana at tila nakikinig lamang sa gulo. Papa, si Tita Divine, kailangan natin siyang dalhin sa ospital dahil muntik na siyang magpakamatay. Pang-4 na beses na niyang ginawa yan ngayong buwan, anak. Sanay na ang mga nurses sa kanya. Napakurap si Elizabeth at hindi makapaniwala sa narinig. Po? Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan habang nagkakagulo ng ganito sa bahay niyo? Bumuntong hininga ang matanda at sa pagkakataong ito, nakita ni Elizabeth ang labis na kalungkutan sa mga mata nito. Umupo ka, Elizabeth. Ikukwento ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Dito na nalaman ni Elizabeth ang malagim na nakaraan ng kanyang tiyahin. 7 years ago, namatay ang dinadala nitong anak at naghiwalay sila ng kanyang asawa. Nang minsan niyang tangkaing kitilin ang kanyang buhay, si Marcus na teenager pa lamang noon ang nagligtas sa kanya. Simula nun, lagi nang magkasamang dalawa at si Marcus ang tila nagsilbing anak ni Divine. Hanapin mo si Marcus, Elizabeth. Siguradong nagtatago na naman yun sa garden. Bili ng kanyang ama kanina. Tulad ng sabi ni Don Alejandro, natagpuan nga ni Elizabeth si Marcus sa madilim na bahagi ng hardin habang nakaupo sa isang sementadong upuan at mag-isang pinumpunasan ng bulak na may gamot ang mahabang hiwa sa kanyang braso.
Naramdaman ni Elizabeth ang matinding awa at kurot sa kanyang puso. Ang hambog at mayabang na lalaking nakilala niya sa palengke ay isa palang lalaking handang masugatan para sa taong tinuturing nitong ina. Lumapit siya at walang salitang kinuha ang bulak mula sa kamay ni Marcus. I can handle myself, Elizabeth. Umalis ka na. Huwag na matigas ang ulo. Alam kong kaya mong saluhin ang lahat ng sugat ni Tita Divine. Pero hindi mo kayang gamutin ng mag-isang sarili mong sugat. Natahimik si Marcus. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa mga kamay ni Elizabeth na maingat na nililinis ang kanyang braso. Sanay na ako. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Kung ipapakita kong mahina ako, makatuluyan na siyang bumigay. Hindi totoo yan. Hindi mo kailangang maging pader para sa kanya palagi, Marcus. Minsan, kailangan mo ring ipakitang nasasaktan ka. Baka kapag nakita niyang nagdudugo ka rin dahil sa ginagawa niya, doon niya maisip na may taong masasaktan kapag nawala siya. Na hindi siya nag-iisa. Napatingin si Marcus sa mukha ni Elizabeth. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang sinseridad ng dalaga. Ng isang babaeng walang halong pag-iinarte, matapang at may napakalambot na puso. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng inis kay Elizabeth. Hindi maganda ang relasyon ko sa pamilya ko. Panimula ni Marcus. Natigil naman si Elizabeth nang mapagtantong nagsisimula ng buksan ni Marcus ang loob nito sa kanya. For some reasons, hindi ko ramdam na pamilya ko sila. Pero si Tita Divine, nung nakilala ko siya, napagtanto ko na pareho kaming malungkot at nag-iisa kahit na ang daming taong nasa paligid namin. Siguradong para sa yung tingin mo kay Tita Divine ay matapobre at maarte. Pero mabuti siyang tao. Lahat naman ng tao may kasamaan at kabutihan. Siguro kay Tita Divine, mas lamang lang yung kasamaan. Pero may kabutihan pa rin. Bigla namang natawa si Marcus. Maging si Elizabeth ay napangiti bago muling bumaling sa sugat ng binata. Mabait ka rin naman pala. Dahil sa sinabi ni Marcus, bahagyang idiniin ni Elizabeth ang bulak dahilan para mapadaing ang binata. Ano ba? Gusto mo naman ata akong patayin eh. Natawa na lamang si Elizabeth at nagpatuloy. Wala naman sa sariling napangiti si Marcus at tuluyan ng hinayaan si Elizabeth na linisin ang sugat niya. Makalipas ang ilang minuto, iniwan ni Elizabeth si Marcus at naisipang dumaan sa kwarto ni Divine. Tahimik siyang pumasok at umupo sa silya sa tabi ng kama ng kanyang tiyahin. Pinagmamasdan niya ang maamong mukha nito sa pagtulog nang bigla itong magsalita. Huwag mo kong kaawaan, Elizabeth. I hate being pitied. Paos na wika ni Divine at dahan-dahang idinilat ang mga mata na namamaga pa dahil sa pag-iyak. Kamusta si Marcus? Umiyak na naman ba yun? Hindi po, tita. Hindi po siya umiyak. Hindi rin po awang nararamdaman ko. Nalulungkot po ako. Kasi sa kabila ng lahat ng yaman niyo, hindi niyo mabili yung kapayapaan na matagal niyo nang gustong maramdaman. Isang luhang kumawala mula sa mata ni Divine. Hinayaan niya itong tumulo ng walang bahid ng hiya. Matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikan na nagdadala ng emosyonal na koneksyon na hindi nila inaasahan. Pagkatapos ay dahan-dahang napangiti si Divine. Isang tawa ang mahinang lumabas mula sa kanyang mga labi bago niya nilingon ng pamangkin. Tingin mo talaga, Elizabeth, kaya mo pang paghilumin ang sugat ng pamilyang to? Na kaya mo kaming baguhin ni Kuya? Opo. Naniniwala po akong lahat ng sugat ay pwedeng maghilom. At lahat ng tao ay kayang magbago kung gugustuhin nila. Kahit sabihin ko sa iyo ang totoo? Ano pong totoo? Sandaling natahimik si Divine at napatitig sa kisame bago muling nilingon si Elizabeth. Akong may gawa ng aksidente ni Kuya Alejandro. Pinayaran kong driver ng truck para banggain ang sinasakyan niya. Ano? Napatayo si Elizabeth at halos mamanhid ang buong katawan sa narinig.
Mas lalo siyang kinilabutan nang makitang hindi nagbibiro ang kanyang tiyahin. Bakit niyo po ginawa yun? Kapatid niyo siya. Mahinang tumawa si Divine at napailing. Alam ko namang matagal mamatay ang masamang damo. Sinigurado ko lang na mapipilay lang siya at hindi siya makakapasok sa opisina para mapauwi kita. Dahil sa malaking plano ko, Elizabeth, simula pa nung mga bata kami, ilang beses na kaming muntik magpatayan ng ama mo dahil lang sa kasakiman at kapangyarihan. Nung 8 years old kami, tinuruan kami ng lolo mo na sumakay sa kabayo. Tapos, bigla niyang sinabi na kung sinong mauuna sa finish line, magkakaroon ng premyo. Huminga ng malalim si Divine at bahagyang natawa habang inaalalang nakaraan nila ng kanyang kapatid. Nung narinig namin ni Kuya yon, kahit na hindi namin alam kung ano yung ibibigay ni Papa, ang gusto namin, manalo't makuha ang pabor niya. Ako dapat ang mananalo doon kung hindi ako dinaya ni Kuya. Nahulog ako sa kabayo ko at 1 buwan akong nasa ospital dahil sa matinding pilay na natamo ko. At hindi doon nagtapos sa mga ganong gawain namin, Elizabeth. Minsan, ako ang panalo. Pero mas tuso talaga si Kuya kaysa sa akin kaya madalas siyang manalo. Pero ngayon, naisahan ko siya dahil may kahinaan na siya. At ikaw yon. Tinitigan ni Divine ang nanginginig niyang pamangkin. Alam niyang nakakagulat ito para kay Elizabeth na lumaki sa isang mapagmahal na pamilya, ngunit itong katotohanan sa poder ng mga De Silva. Ngayon, Elizabeth, tatanungin ulit kita. Tingin mo ba may pag-asa pang magbagong pamilyang ito? Lumipas ang magdamag ngunit hindi pa rin maalis sa isipan ni Elizabeth ang huling tanong at pag-amin ni Divine. Paano ko naman naayusin ang isang pamilyang handang magkasakitan para sa pera at kapangyarihan? Tanghaling tapat at nakaupo lamang si Elizabeth sa malawak na kusina ng mansyon. Sa harap niya ay may isang malaking mangkok ng paborito niyang toko at baboy na sadyang pinaliguan niya ng maraming suka, toyo at sibuyas na kanya pang niluto kaninang umaga para pampagising ng diwa. Nakatulala siya habang ngumunguya at malalim ang iniisip. What is that atrocious smell? Ang baho. Naputol ang pagmumuni-muni ni Elizabeth nang marinig niya ang maarte at pamilyar na boses mula sa hamba ng pinto. Nakatayo doon si Marcus na nakakunot ang noo nito at nakatakip ang kamay sa ilong habang nakatingin sa kinakain niya. Pati ba naman hangin dito sa kusina, papakialaman mo? Meriendang tawag dito. Masarap to. Hindi mo lang alam dahil puro ka steak na hilaw. Lumapit si Marcus at nandidiring tinitigan ng mangkok. Amoy maasim na ewan. Pwede ka bang kumain sa ibang lugar? Nangangamoy suka ng buong bahay. Mabilis na nag-init ang ulo ni Elizabeth. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. Padabog na tumayo at hinila ang braso ni Marcus. Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Reklamo ng binata habang pilit siyang pinapaupo ni Elizabeth sa silyang kaharap niya. Umupo ka! Utos ni Elizabeth na nanlilisik ang mga mata. Bago pa man makapagsalita muli si Marcus, mabilis na tinuhog ni Elizabeth ang isang malaking peraso ng toko at baboy na basa ng suka at walang pag-aalinlangang isinubo ito ng sapilitan sa bibig ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. Agad siyang napahawak sa kanyang lalamunan, akmang idudura ang pagkain dahil sa matapang na amoy. Sige, subukan mong idurayan. Itutusok ko to sa leeg mo tong tinidor na to. Wala nang nagawa si Marcus kundi ang dahan-dahang nguyain ang pagkain. Nagkasalubong ang kanyang mga kilay. Inaasahang magiging masama ang lasa nito. Ngunit makalipas ang ilang segundo ng pagnguya, unti-unting nawala ang pagkakunot ng kanyang noo. Ang asim ng suka, ang alat ng toyo at ang luto ng karne ay naghalo sa kanyang bibig sa isang perpektong balanse. Tumigil siya sa pagnguya at napalunok. Umiwas siya ng tingin. Halatang ayaw aminin na nagustuhan niya ito. O ano, masarap 'di ba? Pwede na. Napairap na lamang si Elizabeth at muling umupo upang ipagpatuloy ang pagkain.
Nga pala Marcos, wala ka bang sariling bahay? Bakit dito ka natutulog? Puro ka pa reklamo. May pamilya ako. May sarili akong kondo. Pero nandito ako pansamantala para bantayan si Tita Divine. Alam mo naman ang nangyari kagabi. Baka kung ano na namang subukan niyang gawin sa sarili niya. Napatango si Elizabeth at muling naramdaman ang paglambot ng kanyang puso para sa lalaking ito. Hindi niya maikakailang may kabutihan pa rin ito sa puso kahit nadaig pa ang isang babae kung mag-inarte. Gaano mo ba kakilalang pamilyang to, Marcos? Gaano mo kakilala sina Papa, Tita Divine? Since I was young, I've seen them at their worst. Ang pamilyang to ay hindi bahay, Elizabeth. Isa itong war zone. Matagal nang malamig ang pakikitungo ng magkapatid sa isa't isa. Lalo na nang makuha ng lolo mong atensyon at shares ng kumpanya at ibigay lahat kay Tito Alejandro. Sanay silang nagpapabagsakan para manatili sa taas. Kahit umabot sa puntong magpatayan sila? Tumango si Marcos. For them, power is thicker than blood. Ibinaon ni Elizabeth ang kanyang mukha sa kanyang palad at marahang hinilot ang kanyang sentido. Ang gulo, ang lala nilang lahat. Pero alam mo Marcos, gusto kong baguhin ang pamilyang to. Gusto kong gawin tong totoong pamilya bago ko umalis. Isang malakas at mapaklang tawang kumawala kay Marcos. Tiningnan niya si Elizabeth na parang nababaliw na ito. Nababaliw ka na ba talaga? Babaguhin? Elizabeth, they are broken beyond repair. Ilang dekada na silang ganyan. Ano sa tingin mo ang magagawa ng isang tindera sa palengke sa loob ng 3 linggo? Ayan na naman tayo sa pagmamaliit mo sa pagiging tindera ko Taas boses na sagot ni Elizabeth at inambahan ito ng tinidor. At bakit hindi? Tao pa rin sila May puso pa rin sila kahit natabunan na ng pera at galit. Imposible nga. Tsaka bakit mo ba pinipilit gawin to? Ang sabi mo nung dumating ka dito, nandito ka lang para alagaan si Tito Alejandro. At pagkatapos ng 3 linggo, babalik ka na sa kung saan ka galing. So why bother fixing a family you don't even want to be part of? Natahimik si Elizabeth. Ibababa niya ang tinidor at tinanaw ang labas ng bintana, kung saan makikitang malawak ngunit tahimik na hardin ng mansyon. Kasi alam ko kung anong pakiramdam ng may totoong pamilya. Pinalaki ako ni Nanay Rosa at Tatay Carding sa pagmamahal. Tuwing gabi, kahit tuyo at sardinas lang ang ulam namin, sabay-sabay kaming kumakain at nagtatawanan. Ramdam ko yung init. Ibinalik niya ang tingin kay Marcos at nakita niyang nakikinig ito ng mabuti. Dito, ang laki nga ng bahay nila. Ang daming pagkain, pero ang lalamig niyong lahat. Gusto kong bago man lang ako umalis, maramdaman ng papa ko at ni Tita Divine kung ano yung naramdaman ko habang lumalaki ako. Dahil kahit anong pilit kong itanggi, kadugo ko pa rin sila. Marcos, hindi ko sila kayang iwan ng ganito. Tinitigan ni Marcos sa mga mata ni Elizabeth. Walang bahid ng pagkukunwari. Walang ambisyon para sa shares. Puno lamang ito ng pagmamalasakit. Para sa isang bilyonaryong sanay sa mga taong laging may nakatagong motibo. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay tila isang malinaw at nakakasilaw na liwanag. Bumuntong hininga lamang si Marcos. Ginulo niya ang kanyang buhok at halatang sumusuko na sa tigas ng ulo ng dalaga. Baliw ka na nga talaga. You're fighting a losing battle. Pero sige, tutulungan kita. Talaga? Tutulungan mo ako? Don't make me repeat myself before I change my mind. Banta ni Marcos saka kumuha ng isa pang tinidor at tinuhog ang isang piraso ng tokwa sa mangkok ni Elizabeth. Anong una natin gagawin? Pagsapit ng hapon, naging abala ang buong kusina ng mansyon. Pinalabas ni Elizabeth ang lahat ng mga katulong at chef upang siya mismo ang maghanda ng hapunan. Gusto niyang magluto ng paboritong sinigang at kaldereta ni Nanay Rosa at Tatay Carding. Umaasang ang init ng lutong bahay ay makakapagpalambot sa malamig na pamilyang ito. Ngunit hindi niya yon ginagawa ng mag-isa. Ano ba namang klaseng hiwa yan, Marcos? Ang lalaki ng sibuyas. Paano yan lalambot ng maayos? Sita ni Elizabeth habang naghahalo ng sabaw.
Nakatayo sa kanyang tabi si Marcus. Suot nitong isang kulay rosas na apron sa ibabaw ng kanyang itim ng designer shirt. Nakakunot ang noo nito. Namumula ang ilong at walang tigil sa pagkurap dahil sa anghang ng sibuyas na kanyang hinihiwa. I'm a businessman, Elizabeth. Not a sous chef. Tsaka bakit ba kailangan ako pang gumawa nito? Marami namang katulong sa labas. Kasabot kita sa planong to, 'di ba? Kaya tutulong ka. Tsaka para matuto ka rin. Hindi pwedeng puro ka lang utos. Hindi na natapos ang sasabihin ni Elizabeth dahil mabilis na tumalsik ang mainit na mantika dahil sa tubig na nakahalo sa karne. Ay, kabayo! Napapikit si Elizabeth at akmang aatras, ngunit bago pa man tumama ang tumatalsik na mantika sa kanyang braso, mabilis siyang nahila ni Marcus palayo sa lutuan. Natahimik ang kusina. Nakadilat lamang si Elizabeth at halos hindi makahinga. Ang mukha niya ay nakabaon sa matipunong dibdib ni Marcus at malinaw niyang naririnig ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng lalaki. Ayos ka lang? Napalunok si Elizabeth. Biglang uminit ang kanyang mga pisngi at naramdaman niya ang kakaibang kuryente sa kanyang tiyan. Oo, ayos lang ako. Salamat. Mabilis na umiwas ng tingin si Elizabeth at humiwalay mula sa yakap ng binata habang pilit na pinapakalma ang sarili. Tingnan mo muna yung niluluto ko. Ihahanda ko lang yung mesa. Pagkalipas ng isang oras, nakahanda ng lahat sa formal na dining room. Ginamit ni Elizabeth ang kanyang pagiging anak upang pilitin si Don Alejandro na lumabas ng kwarto at ginamit naman ni Marcus ang kanyang impluwensya para mapilit si Divine na umupo sa hapagkainan. Ngunit ang inasahan ni Elizabeth na masayang salo-salo ay naging isang napakalaking pagkakamali. Binalot ng nakakabinging katahimikan ng buong silid. Tanging ang pagtunog lamang ng mga kutsara tinidor na tumatama sa mga porselanang platong maririnig. Walang nag-uusap ni hindi nagkakatitigan ang magkapatid. Nakaupo si Don Alejandro sa dulo ng mahabang mesa habang si Divine ay nasa kabilang dulo. Tamad na nilalaro ang pagkain sa kanyang plato. Masarap po ba, Papa? Tita Divine? Huminto sa pag-inom ng tubig si Divine at nag-angat ng tingin. It's oily and too sour. Sa susunod, hayaan mo na lang ang mga chef na magluto. Nag-igting ang panga ni Don Alejandro. Tinitigan niya ng masama si Divine. Kung hindi mo gustong luto ni Elizabeth, maaari kang umalis ng mesa, Divine. Huwag mo insultuhin ang pinaghirapan ng anak ko. Oh, kaya pala tahimik ka riyan, kuya. Pinipilit mo lang palang lulukin kasi nagpapabango ka sa bago mong tagapagmana. Divine! Malamig na banta ng Don. Nawalan na ako ng gana. Mataray na wika ni Divine bago padabog na tumayo at nilisan ng dining room. Hindi nagtagal, tahimik na ring ibinaba ni Don Alejandro ang kanyang kubyertos at pinatulak ang kanyang wheelchair pabalik sa kanyang silid nang walang sinasabing anumang salita. Matapos sabihan ng mga katulong na dalhin na lamang sa kwarto niya ang pagkain. Sa kusina, tahimik na naguhugas ng pinggan si Elizabeth upang pakalmahin ang kanyang isip. Nakatitig lamang siya sa umaagos na tubig habang pinoproseso ang bigat ng namumuong pader sa pagitan ng kanyang pamilya na ngayon ay lalo pang lumilinaw sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman ni Elizabeth ang presensya ng isang tao mula sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Marcus na may dalang ilang maruruming plato mula sa dining room. Tahimik na ibinaba ni Marcus ang mga plato sa gilid ng lababo at sumandal sa counter. Sabi ko naman sa'yo, hindi madaling ayusin ng isang pamilyang matagal nang wasak. It was a disaster, Elizabeth. Disaster talaga? Pero okay lang yun. First try pa lang naman natin ngayon eh. Hindi ka man lang nadismaya? Siyempre, medyo nakakalungkot. Pero naisip ko kanina, yun ang pinakaunang beses na umupo sila sa isang mesa sa loob ng napakahabang panahon. Diba? Kahit nagkasagutan sila, at least nagkasama sila. Hindi tayo susuko, Marcus. Kung araw-araw natin silang pipiliting kumain ng sabay, mapapagod din silang mag-irapan. Masasanay rin silang nandiyan ang presensya ng isa't isa.
Unti-untiin natin hanggang sa mag-usap na sila ng maayos. Naniniwala akong mangyayari yun. Natigilan si Marcus. Pinagmasdan niya ang maaliwalas na mukha ni Elizabeth. Sa isang mundong puno ng mga taong sumusuko sa unang pagkakamali, ang babaeng nasa harapan niya ay tila hindi nauubusan ng bukal na pag-asa. Walang halong kaplastikan, walang nakatagong motibo. Sadyang may malasakit lamang si Elizabeth. Sa sandaling yon, naramdaman ni Marcus na may bumigay sa kanyang sariling mga pader. Ang paghanga na namumuo sa kanyang dibdib ay hindi na niya mapigilan. Napangiti si Marcus, isang totoong ngiti na ngayon lang nasilayan ni Elizabeth. Dahan-dahan na itinupi ni Marcus ang manggas ng kanyang designer polo hanggang siko at lumapit sa lababo. Let me help you with that. Wag, ako na. Babasagin mo lang yan eh. Ang mamahal pa naman ng mga pinggan dito. Baka pagbayarin pa ako ni Papa kapag nabasag mo. Excuse me. Ang yaman-yaman ko tapos pagbabayarin mo ako sa sirang plato. Bibilin ko pa yung buong factory ng porselanan nila kung gusto mo. Bilhin mo muna bago ka maghugas. Ganting asar ni Elizabeth. Okay, kahit yung mga kutsara na lang. Hayaan mo kung hugasan yung mga kutsara. Wag na nga, kulit. Doon ka na nga. Nagkatinginan na lamang sina Elizabeth at Marcus. Ilang sandali pa, napuno ng malakas at masayang tawanan ang loob ng malawak na kusina. Habang nag-aagawan sila sa sponge at nag-aasaran sa harap ng lababo, tila nakalimutan ni Elizabeth ang lahat ng bigat at problema ng mansyon. Hindi sumuko si Elizabeth. Sa kabila ng palpak na unang hapunan, muli niyang inilatag ang kanyang plato makalipas ng ilang araw. Sa pagkakataong ito, sinigurado niyang paborito ni na Don Alejandro at Divine ang nakahain sa mesa. Ngunit gaya ng inaasahan, ang hapagkainan ay muling naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Tumigil ka, Divine. Wala akong panahong makapaglaro sa mga walang kwenta mong paratang. At lalong wala akong balak na nakawin ang kakarampot mong shares. Dahil alam naman nating lahat na wala kang naiambag sa kumpanya, kundi ang pagpapakasarap. Kakarampot? Ako ang nagligtas sa kumpanyang to nung halos ibagsak mo to dahil sa kakahanap mo sa asawa mong tumakas. Ako ang nanatili. Kaya wag mo kong ituring na parang basura sa buhay mo, kuya. Bakit ka ba umaaktong mabuting ama sa harap ni Elizabeth? Gusto mong ma-appreciate itong pagluluto niya ng hapunan gabi-gabi? Sana ganito ka rin nung nabubuhay pang asawa mo. Di sana, hindi ka iniwan. Sa tindi ng galit, biglang naihawi ni Don Alejandro ang kanyang malakas na braso sa ibabaw ng mesa. Natabig niya ang isang mabigat na porselanang mangkok na puno ng mainit na sabaw. Sa bilis ng pangyayari, lumipad ang mabigat na babasaging direkta sa pwesto ni Elizabeth na nakatayo malapit sa kabisera. Ngunit bago pa man tumama ang porselana sa kanya, hinila siya ni Marcus at mabilis na iniikot ang kanilang pwesto upang ipananggalang ang kanyang sariling likod. Ibinabao ni Marcus ang ulo ni Elizabeth sa kanyang dibdib. Kasabay ng malakas na pagbasag ng porselana sa balikat at likuran ng bilyonaryo. Marcus! Nakabibinging katahimikan ang bumalot sa dining room. Parehong natigilan sina Don Alejandro at Divine. Kapwa nanlaki ang mga mata nang mapagtanto kung anong muntik na nilang magawa. Kung wala si Marcus, sa mismong mukha at katawan ni Elizabeth na tamang mangkok na yon. Hindi po ba pwedeng hindi kayo mag-away kahit isang oras lang? Gusto ni Elizabeth na buuin ang pamilyang to. Pero kayo mismong nagwawasak sa sarili nyo. Muntik nyo pa siyang masaktan. Galit na saad ni Marcus at maging si Elizabeth ay nagulat. Elizabeth, anak! Okay ka lang ba? Umiwas ng tingin si Divine at unti-unting nakaramdam ng bigat at konsensya sa kanyang dibdib habang nakatingin sa basag na porselana at dugong tumutulo mula kay Marcus. Tiningnan ni Elizabeth ang dalawa. Pilit niyang pinatigas ng kanyang muka upang hindi bumagsak ang mga luhang kanina pa nagbabadya sa kanyang mga mata. Nandito ako para tulungan kayo. Pero kung kayo mismo ayaw niyong tulungan ang sarili niyo, wala akong magagawa. Tumalikod si Elizabeth at mabilis na naglakad palabas ng dining room. Pagpasok sa kanyang kwarto, isinara ni Elizabeth ang pinto at doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha.
Ilang minutong lumipas, nakarinig siya ng 3 marahang katok. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Marcus. Nakapagpalit na ito ng malinis na damit. Nang makita ni Marcus si Elizabeth na nakaupo sa gilid ng kama at nagpupunas ng luha, nawala ang galit sa kanyang mukha at napalitan nito ng matinding pag-aalala. Tahimik siyang lumapit at umupo sa tabi ng dalaga. I'm sorry. Sorry kung nabigla ka sa nangyari sa baba. Bakit ka nagsusorry? Ikaw nga yung nasaktan para protektahan ako. Ikaw rin yung tumutulong sa akin kahit na binalaan mo na ako. Ako dapat ang magsorry. Masyado yata akong naging ambisyosa. Baka tama ka nga, Marcus. Baka hindi na talaga sila maayos. Tinitigan ni Marcus sa mukha ni Elizabeth. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at maingat na pinunasan ng luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi ka ambisyosa. Matapang ka. Hindi lahat ng tao kayang tiisin ng ganong klaseng pamilya. I've known them for years. At ako mismo sinusukuan ko sila nun. Pero ikaw, nakikita kong sinusubukan mo ng buong puso. You have a very pure and rare soul, Elizabeth. I admire you for that. At alam mo, nagbubunga na ang ginagawa mo. Nag-uusap sina Tito Alejandro at Tita Divine sa opisina ni Tito. Binigyan ko na sila ng privacy. Pero tingin ko magiging maganda ang resulta. Napatitig si Elizabeth sa mga mata ni Marcus. Ramdam niya ang init ng mga daliri nito sa kanyang pisngi at ang sinseridad na nagmumula sa bawat salitang binibitiwan nito. Patuloy na nakatitig si Marcus sa mga mata ni Elizabeth. Tila nawawala sa sarili habang inilalapit ng bahagya ang kanyang muka. You're so stubborn, so fierce, but you care so much. Kaya siguro hindi na ako nagtataka kung bakit nahuhulog na ako sa'yo. Pagkabitaw ng mga salitang yon, biglang naniga si Marcus. Nanlaki ang kanyang mga mata at napakurap ng ilang beses. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig nang mapagtanto kung ano ang kanyang nasabi. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pisngi ni Elizabeth at bahagyang napaatras. Oh, wait. I didn't mean to. I meant it. But I shouldn't have said it like that. I was just... Napanganga si Elizabeth. Ngunit nang makita niya ang labis na pagpapanik at pamumula ni Marcus, hindi niya napigilang mapangiti hanggang sa mauwi ito sa isang mahina at sinserong tawa. Ang kaninang bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho at napalitan ng pamilyar na pag-init ng kanyang mga pisngi. Pinagtatawanan mo ba ako? Aksidente akong napaamin sa'yo tapos ngayon tinatawanan mo ko? Imbis na sumagot, mabilis na inabot ni Elizabeth ang kwelyo ng suot na t-shirt ni Marcus. Bago pa man makapag-react ang bilyonaryo, hinila niya ito palapit. Ipinikit ni Elizabeth ang kanyang mga mata at mabilis, ngunit punong-puno ng lambing na idinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Marcus. Paglayo ni Elizabeth, nakita niya si Marcus na tulalang-tulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Salamat sa pagsalo ng porselana kanina. Nakangiting bulong ni Elizabeth. Salamat din sa lahat ng tinulong mo sa akin. Mabilis na lumipas ang 3 linggo. Tulad ng napag-usapan, naging matyaga si Elizabeth sa pag-aalaga sa kanyang ama. At sa tulong ng araw-araw na pangungulit niya na sabay-sabay silang kumain, unti-unting natunaw ang makapal na yelo sa pagitan ni Don Alejandro at Divine. Ngayon, nakatayo si Elizabeth sa harap ng kanyang kama habang tahimik na inilalagay ang kanyang mga damit sa loob ng lumang traveling bag. Nang biglang pumasok si Don Alejandro na hindi na nakasakay sa wheelchair. Nakasunod sa kanya si Divine na pormalang suot ngunit maaliwalas ang muka. Aalis ka na talaga, anak. 3 linggo na po, Papa. Kaya niyo na pong maglakad. At nangako po kay Nanay Rosa, Tatay Carding na babalik po ako. Nagkatinginan ang magkapatid. Lumapit si Divine at marahang hinawakan ng kamay ng kanyang pamangkin. Elizabeth, gusto sana naming humingi ng tawad ng papa mo sa lahat ng nangyari. Nung gabing masalo ni Marcus ang porselana,
Doon namin napagtanto kung gaano kami kinain ng pera't kapangyarihan. Muntik na naming masirang nag-iisang magandang bagay na dumating sa pamilyang ito. At ikaw yun. Kaya hindi na kita pipigilan, anak. Kung sa palengke at sa piling ng mga umampon sa iyo ka masaya, hayaan na kita. Ipinapawalang bisa ko na rin ang kasunduan namin ng mga imperial. Hindi na kita pipiliting magpakasal kay Marcos. Napatitig si Elizabeth sa kanyang ama at hindi maiwasang mapaiyak. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama at tiyahin. Salamat po. Pero huwag po kayong mag-alala. Bibisita po ako rito ng madalas. Kinabukasan, muling narinig ni Elizabeth ang pamilyar na ingay ng palengke. Sariwa pong isda natin. Bili na po kayo. Masiglang sigaw ni Elizabeth. Suot ang kanyang lumang apron habang masayang katabi sina Nanay Rosa at Tatay Carding na hindi maitago ang tuwa sa pagbabalik ng kanilang anak. Ngunit natigil ang pag-iingay ng mga tindero nang may 3 magagarang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang pwesto. Bumaba mula rito sina Don Alejandro, Divine at Marcos. Hindi alintana ni na Alejandro at Divine ang putik sa sapatos nila. Dire-diretso silang lumapit kina Nanay Rosa at Tatay Carding. Sa harap ng maraming tao, yumuko ang mapagmataas na bilyonaryo. Maraming salamat sa pagpapalaki at pagmamahal sa anak ko. Kayong tunay niyang pamilya. Habang buhay akong may utang na loob sa inyo. Naluha sina Nanay Rosa at Tatay Carding. Tinanggap nila ang kamay ng Don at ni Divine upang magkamayan. Sa wakas, ang dalawang magkaibang mundo ni Elizabeth ay nagtagpo ng may respeto at kapayapaan. Habang nag-uusap ang mga nakatatanda, naramdaman ni Elizabeth ang isang mainit na kamay na humila sa kanya palayo sa pwesto. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elizabeth habang nagmamaneho si Marcos, ngunit ngumiti lamang ito sa kanya. Paglipas ng halos 10 minuto, dumating sila sa isang lugar kung saan kitang-kita ang magandang view ng karagatan mula sa hindi kalayuan. So, official na tinigil na yung arranged marriage natin. Naging mas matatag ang negosyo ng pamilya nyo dahil nagkaayos na ang papa mo at si Tita Divine. Pero hindi na natin kailangang magpakasal. Di maganda. Malaya ka na sa Amazon woman na amoy palengke. Bahagyang natawa si Marcos at napahinga ng malalim. I try to deny it, Elizabeth. Pero binago mo ako. Binago mo ang pamilya mo. Ang pananaw ko sa mundo. Hindi ko kayang isipin ng araw-araw ko na wala yung katigasan ng ulo mo. Yung tapang mo. At yung pagmamahal na kaya mo ibigay ng walang kapalit. Marcos? Wala nang kontrata. Wala nang sapilit ang kasal para sa kumpanya. Elizabeth, gusto kong maging parte ng buhay mo bilang taong magbibigay sa iyo ng pagmamahal. Alam ko madaming tao nang nagmamahal sa isang katulad mo pero pwede pa ba akong sumali? Hindi na napigilan ni Elizabeth ang pagtulo ng kanyang luha. Isang malawak at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nitong mga nakaraang araw, ikinatakot ni Elizabeth na hindi na muling magtutuos ang landas nila ni Marcos. Ngunit heto sila ngayon at tuluyang binubuksan ang kanilang puso para sa isa't isa. Ang arte mo pa rin. Pero sige na nga, mahal din naman kita eh. Malawak na napangiti si Marcos. Walang inaksayang sandali ang binata. Dahan-dahan siyang yumuko at inangkin ang mga labi ni Elizabeth. Sa gitna ng maingay at magulong palengke, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, naging isa ang kanilang mga puso dahil sa isang matamis na halik. Ang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pusong handang tumaya at magbago para sa isa't isa. Maaliwalas ang sikat ng araw na tumatagos mula sa malaking bintana ng silid. Dahan-dahang iminulat ni Elizabeth ang kanyang mga mata at kinapa ang kabilang gilid ng malambot na kama. Wala na roon ang kanyang asawa, ngunit isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang may maamoy siyang pamilyar na aroma na nagmumula sa ibaba. Amoy ng pinipritong bawang at tuyo?
Mabilis na bumangon si Elizabeth at bumaba sa malawak at modernong kusina ng kanilang bahay. At doon, tumambad sa kanyang asawa. Ang kinatatakutang CEO ng Imperial Conglomerate na si Marcos Imperial ay nakatayo sa harap ng kalan. May hawak itong sandok at seryosong binabantayan ng nagtatalsikang mantika mula sa pinipritong tuyo at daing. Akalain mo nga naman, ang isang CEO na diring-diri sa amoy ng palengke nun, ngayon ay nagpiprito na ng tuyo para sa almusal? Wala ka pang suot na t-shirt. Hindi ka ba natatalsikan ng mantika? Good morning, Mrs. Imperial. At para sa kaalaman mo, sanay na ako sa mantika. My wife trained me well. Lumapit si Elizabeth at natatawang inabot ang bewang ng kanyang asawa at yumakap dito. Bakit ikaw nagluluto? Nasaan si Manang? Pina-day off ko sila ngayon. It's Sunday. Tayo lang dapat ngayon bago dumating ang buong batalyon mamayang tanghalian. Napahalakak si Elizabeth nang maalalang nakatagdang family lunch nila. 2 taon na silang kasal at naging tradisyon na nilang magtipon-tipon tuwing linggo. Mamaya, paniguradong darating si Tatay Carding at Don Alejandro na magtatalo na naman tungkol sa kung paano ang tamang pag-alaga ng mga bonsai sa hardin. Si Nanay Rosa at Tita Divine naman ay magsasama sa kusina kung saan tuturuan ni Nanay Rosa ang Donya kung paano magluto ng tamang kare-kare nang walang tulong ng mga chef. Isang maingay, magulo, ngunit napakasayang pamilya. Isang pamilyang buo at nagkakasundo. Iniisip ko pa lang, nasistress na ako sa ingay ni na Papa at Tatay mamaya. Natatawang bulong ni Elizabeth. Let them be noisy. Mas mabuti na yung maingay kaysa sa malamig na mansyon na nakagis na natin. And I want to thank you for that, Elizabeth. Binago mo ang lahat. Binago rin naman natin ang isa't isa, Marcos. Sino ba namang mag-aakala na yung lalaking gustong-gusto kong tagain ng itak noon, siya palang makakasama ko habang buhay? Isang malalim na tawang kumawala sa dibdib ni Marcos. Napahawak siya sa kanyang noo at napailing ng maalala ang una nilang pagkikita ni Elizabeth. Muntik mo na akong mapatay nung araw na yun. Nailigtas pa rin kita mula sa galit ko. Yeah, you did. You saved me in every possible way. Dahan-dahang inilapit ni Marcos ang kanyang muka. Ipinikit ni Elizabeth ang kanyang mga mata habang sinalubong ang mga labi ng asawa. Isang matamis, malalim at puno ng pangakong halik. Isang halik na nagpapatunay na kahit magkaiba man ang mundong pinanggalingan nila, sa huli, iisang tahanan at iisang pag-ibig lamang ang kanilang inuuwian. Habang yakap ang isa't isa sa gitna ng mainit na kusina, alam ni Elizabeth na hindi na niya kailanman kakailanganing pumili sa gitna ng yaman at pagmamahal. Dahil sa piling ni Marcos at ng paparating nilang anghel, nasa kanya na ang lahat. Itinuturo ng kwento ni na Elizabeth at Marcos na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang estado sa buhay o sa dami ng kanyang pera, kundi sa kanyang paninindigan at kabutihan ng puso. Ipinapakita ni Elizabeth na ang pagmamahal na ibinigay ng kanyang mga kinagis ng magulang, si Nanay Rosa at Tatay Carding, ay mas matimbang kaysa sa malamig na yaman ng mga De Silva. Higit sa lahat, ang kwento ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pagpapatawad sa isa't isa. Na kahit gaano pa kawasak at kalulong sa kasakiman ng isang pamilya, palaging may pagkakataong magbago at maghilom kung may isang taong handang magpakita sa kanila ng totoong kahulugan ng pamilya at pag-ibig.